Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra mula December 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to kung mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Baka din man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon niya. Mm-hmm. So, meron tayong king. King of Swords, Knight of Wands, Page of Wands, King, Knight, Page. Tapos naging Ace. Ace of Wands. Anyari dito. From King, naging Page. Parang babata ulit yung, eto siya logical. Kasi pag sinabi mo, Wands, ang basehan niya kasi ng thinking ay intuition. Usually ganun. Para siyang cups. Kasi ang ano niya ang lamang sa kanya ay damdamin. Di ba? Kaya nga fiery siya. So, mas lamang yung feelings kaysa sa logic. So, more like intuition. Pero sa case na to, from logic, magiging intuitive siya. Kaya lang mature to tapos immature. Di ba? Ang weird. So, may someone na probably matanda na to. Na parang babalik sa pagkabata kasi magiging somewhat playful siya dito. Saka siya impulsive dito, may pagka-daredevil. So, ganun ang dating. Kumbaga, napapansin natin na yung someone, whether kayo mismo to o ito person, magugulat kayo kasi bigla siyang nagbago. Eto, dahil dito, kasi rebellious din naman to Knight of Wands. Parang all of a sudden, may mga bagay siya na gustong gawin na hindi naman niya ginagawa dati. Gusto niya mag-try ng something, nagiging adventurous siya, mapusok, gano'n. Eto, may gusto siya kasing simulan. Eto, nagiging explorative siya dito. So, okay, may tina-target siya dito, Puno siya ng inspiration. Parang sabihin natin nagiging action-oriented o creative. Saka ang daming wands, Parang gusto niya ng change. Big change. At nagiging siya dito action-oriented. Kaya lang kasi pag ganyan, sobrang wands. Nagiging hyperactive, in short, yung tao dito. Kasi tahimik yung taong to. So, all of a sudden, biglang naging hyperactive. From inactive, naging hyperactive. Ganun yung transition Pero again, lalaki lang yung tatamaan ng reading na to. So, whether kayo yung lalaking nanonood o ito yung person nyo, kung babae man yung nanonood. Basta may someone na lalaki. Pwede rin naman sa babae, actually. Kaya lang, tatama lang sa babae kung extrovert siya. Na-embody niya yung masculine energy, extrovert in short. Ano kaya kung gusto niya i-pursue dito? Dahil ng daming ones nga, energetic siya masyado, optimistic, enthusiastic. Ano bang gusto niyang mangyari?
From tahimik, naging madaldal na dito. O, mabagal kumilos. Sabagay, hangin naman yan. Mabilis din naman kumilos. So, sabihin natin impulsive na lang. Hasty. Ano kaya to? Kasi ano siya dito eh. Marami siya iniisip na gustong gawin. Para siyang ano eh. Nagmukha siyang aligaga dito. Na parang inom ng sangkaterbang kape. Sobrang galaw, sobrang hyper. Nangyari dito. Ano gusto niya bang mangyari? Oh, may minamanifest pala siya doon. Oh, ito oh. Pero ano to? Saka to. Gusto niya raw maging masaya. Pero ano to? Medyo conflicting tong dalawa. Ito maganda pero ano ko to gagawa ng malinaw na description. So, may 10 of Wands tayo. So, alam naman natin card yan ng stress, struggle, pressure, responsibility, burden. Pero ano to? Hanged. Wala maraming pwedeng meaning yan. Siya rin kasi yung card ng suspension, waiting, pause, sacrifice, intuition, wisdom, release, letting go. So, di ba conflicting? Yung sinabi ko kanina, ligaga tapos bilang hanged man. Well, actually, pwede rin naman siyang card ng renewal. Ano yun? May gusto siyang i-sacrifice. Yun yung ano niya eh, parang desire. Na i-let go ang nagpapahirap sa kanya at minamanifest niya itong happiness. Ang tanong, ano tong nagpapahirap sa kanya? Ang dami niyang pasan, oh. Ito kasi sacrifice eh, di ba? Releasing. May gusto siyang i-release. I-sacrifice. Ano to? Yun yung nagpapabagabag sa kanya dito. Lagi siya nag-iisip. Gusto niya nang mawala to. Nagpapahirap sa kanya. Trial na rin kasi to. Pwede rin trial. Ano tong problema niya na gusto niya nang i-release para sumaya na siya? Itong 10 of Wands. Well, may binabalance daw siya eh. So, busy daw siya. Busy. Pero tingnan natin. Four of Wands. Pero wait lang. Seven of Wands. Walang nagpapahirap sa kanya. Pamilya niya. Di ba weird? Sacrifice niya yung pamilya niya. Sabagay, nangyayari yan sa totoong buhay, di ba? Yung toxic ay sarili mong kamag-anak. Relative, biological parents, biological siblings, kadugo in short. Tingnan mo, may pusa, naiinis siya dito sa mga nasa baba. So, ibig sabihin, ito to. Itong mga nasa babang to, ito yan.
mga relative niya. Ito kasi, pasan niya, di ba? Responsibility to, itong 10 of Wands. Na ito, nagja-juggle siya. Ibig sabihin, marami siyang iniisip. Pinagsasabay-sabay niya. Yung mga bagay-bagay na hindi naman niya dapat isabay sa mga iniisip niya. So, siguro, pag, yung responsibility ng kamag-anak niya, pasan na rin niya rito, dito, sa 10 of Wands, na isinasabay niya sa mga problema niya. Example, di naman niya anak yun pero pinag-aaral niya. Ganon. Example yun. Binubuhay niya yung anak ng kapatid niya o ng pinsan niya o sabihin natin di naman niya responsibility yun pero napasa na rin sa kanya. Parang breadwinner yung tao dito. Na isinasabay niya sa problema niya, paano yung sacrifice niya? Ewan ko, for some reason ang gusto ng tao dito na i-let go na yung responsibility na yun. Ito, di ba? Let go responsibility. Ito, responsibility dito sa pamilya. Kasi nagpo-cause ng struggle. Struggle din naman to. Struggle din to. Away. Kasi, kung nagipit ka na, tapos iisipin mo pa yung problema ng iba, di ba? Pwede siya mag-cause din ng arguments. Ito kasi ano siya pwede rin card ng pag-oppose. Nag-o-oppose sa decision niya. At ayan, nagiging ano siya, defensive, aggressive, protective. So kayo to. Ito kayo. So sa madaling salita, gusto nyo nang makawala. Yung iba sa inyo, lalaki. O babae man, pero masculine energy nga, extrovert. May mga taong ganun na hindi naman niya dapat pinoproblema. Pero sinabay na rin niya sa problema niya. Parang gusto niya na makawala. Minamanifest niya na makawala at maging masaya ba sa buhay. Gusto niya makawala sa responsibility niya sa kamag-anak niya ba? Yun yung ano dito. Dating. So parang binubuhay niya pati yung kapatid niya, magulang niya. Kaya lang gipit rin siya na parang gusto niya asikasuhin sarili niya. Sarili niyang pangangailangan. So yun. Kaya lang ayaw nung ka-relative na i-let go din siya at the same time kasi dumidepende sila sa iba sa inyo. So, ganun May dependency na nangyayari dito pero again, kadugo to. So, ewan ko kung sino makaka-relate dito pero kadugo, kamag-anak, relative, literal. Mamilya kasi to Nasa isang community lang sila o group. So, yun lang naisip ko. Kapatid, pinsan, diba? Pamangkin, basta kadugo. Anyways, hindi na natin nagamit to. Wala, kulang na tayo sa time. Punta na lang tayo dito. Kung masasabi nito. Extra message. So, ganito yung possible energy sa 2 weeks na to. Na parang gusto nyo kumawala sa kamag-anak nyo, sa responsibility ng kamag-anak nyo, kadugo. Gusto nyo nang maging masaya. May na-manifest nyo yung happiness nyo. Pero tingin ko, since nagmamanifest kayo dito, di ba? Nauna to. Wish granted to.
Okay? Dahil saan yan? Yan na yung overall happiness, big luck, big opportunity, success, victory, pleasure, lahat na ng maganda. Nasa sun. Kaya lang kasi, naging pangit lang yung sun. Kapag, siyempre, nasa obrahan naman sa liwanag, di ba? Nagiging ano siya, boastful, arrogant, egotistical. Pero depende sa card. Pero sa um, sitwasyon na to, yung minamanifest nyo, ito yung outcome. Okay? So, outcome natin, sun. Good card. Okay? Good outcome. Kumbaga, kung ano man yung minamanifest, sure yun. Basta sun. Sure na manifest. Para siyang yes card. Kasi card din siya ng joy, celebration, bukod sa success, victory. Mas maganda pa nga yan sa Wheel of Fortune. Para sa akin, mas intense o immense o big yung dala niyang happiness, opportunity kaysa sa sun. Sa Wheel of Fortune. Kasi kung titingnan nyo rin yung sun, mas malaki talaga siya kaysa sa Jupiter. Diba? Kaya, eto talaga yung pinaka magandang card. Para sa akin. Sa tarot. Kahit sa Lenormand. Yun lang namang dalawang yun ang may sun. Ewan ko sa ibang deck. O card system. Saan pa ba may sun? Ayun lang. Ayan guys. Punta tayo dito. Last na to. Authenticity Communion. Authenticity. Communion. Kasi ang alam ko, ang communion, mga bato. Pakinabang, communion. O pakikipag-isa, anib. Ano yun? Kaya lang may tayo Ito, authenticity. So, paano natin pagdidikitin yun? Pwede rin naman itong pag-share. Exchange ng thoughts or feelings. So, be original. Be original. Parang ganun I-express nyo lang yung pagiging original o authentic. Huwag kayong mahiya. Ganun. So, yun lang ang naisip ko dito pag-share ng idea. Kasi, syempre, lahat tayo, iba-iba ang idea. So, dahil sa sharing ng thoughts o feelings, doon nabubuo ang brilliant idea, di ba? Sa pag-exchange, parang brainstorming. In-encourage yan na be original, be authentic, be yourself. Huwag ikahiya ang sarili. Kung yun yung naisip mo, at sabihin natin medyo kakaiba at iba sa traditional, so in-encourage na maging original, ganun.
Huwag mahiya. Basta, ganun ang dating. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.